saan may kaugnayan sa 10 pangyayari na nangyari sa ating bansa. Ang unang paglalayag sa buong mundo ay isang makasaysayang pangyayari na pinangunahan ng isang determinadong kapitan na nagngangalang Ferdinand Magellan. Nagsimula ang paglalakbay na ito mula taong 1519 hanggang taong 1522. Ang ekspedisyong ito ay nag-umpisa sa Espanya patungo sa Timog Amerika, kung saan sa kanilang mahabang paglalakbay ay nakaranas sila ng iba't ibang kaguluhan at kagipitan. Sa kanilang pagtungo sa Timog Amerika ay narating nila ang Dagat Pasipiko, isang karagatang malawak at mahiwaga. Dito rin nila natagpuan ang isla ng Humonhon sa Zaman na ngayon ay tinatawag na Samar, Pilipinas. Sa pangunguna ni Magellan, dito sila ay nakipag-ugnayan sa mga katutubong Pilipino, nakapagpalitan ng pagkain at kalakal at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Dito rin sa Pilipinas, naganap ang kauna-unahang misa sa Mazawa di Masawa. Sa kabila ng lahat sa lugar din ito naganap ang isa sa pinakamasilimuot na labanan sa pagitan ng mga Kastila at katutubong Pilipino kung saan binawian ng buhay si Magellan. Matutunghayan ninyo sa inyong harapan ang unang eksenang pinamagatang ang unang paglalakbay sa buong mundo ni Antonio Pigafetta, isang kwento ng mga lalaking unang naglakbay sa ating daigdig. I saw the island. I see no one living in the St. Patrick's Day. Eles têm todas que vamos ali. Yeah. Enrique. ¿Dónde estamos? Descansemos ako buraco. Pagkatapos magpahinga ng grupo nila Magellan sa Zaman, ay muli silang naglayag hanggang sa marating nila ang Humonhon Island. I order not to do or to say anything until I get to the island. Do not show any aggressive, but stay alert. Are you clear? Si, Kapitan. We come far away. Brother, welcome to our island. Antonio Elamo Enrique para interpretar lo que dice. Si, Kapitan. Que digo hasi honorable. Muchas gracias, mi amigo, por ako. Don't worry, my friend. There's no problem. Mga rayo, maganda ng inumin at pakakain para sa mga dayuhan. Malugod silang tinanggap ng mga katutubong Pilipino at upang masuklian ang kabaitan nila, ay binigyan sila ng mga Kastila ng mga iba't ibang kagamitan gaya ng salamin, suklay at maliliit na kampana. Sa unang pagkikita nila Lapu-Lambu at Magellan ay nagkaroon sila ng isang kasunduan bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. March 31, 1521, Easter Sunday, naganap ang unang misa ng mga Kristiyano at ito ay pinamunuan ni Padre Valderrama mula sa utos ni Magellan. Ginanap ito sa Mazawa, Limasawa. Please all rise. And we will now begin our
and raise your spirit. I confess all my fear, my brother and sister, that I have made mistakes in thought and in my work, in what I have done, and what I have failed to do. My Almighty God, have mercy on us, forgive us, sins and grant us everlasting life. Amen. Ang nasabing misa ay sinagawa din upang maipakalat ang Kristyanismo. Abril 14, taong 1521, nagkaroon muli ng isang misa kung saan nagpabinyag sila Raho Mabon at ang kanyang asawa bilang isang Kristiyano, gayon din ang iba pang mga Pilipino na may bilang na 800. Samantalang, habang nasa Cebu si Magellan, isang hindi pagkakaunawaan ang namagitan kay Lapu-Lapu at Rahazula. At dahil dito, ay nagtungo si Rahazula sa Cebu upang humingi ng tulong kay Magellan at iparating ang balitang hindi tinanggap ni Lapu-Lapu ang kapangyarihan at kondisyon ng mga Espanyol. Magellan, naging sila pula ko, and he said that he didn't agree to leave the city and he refused to obey the king of Spain. It's time to kill him. I will support you. I will gather all my forces. No, we can handle this. Vemos hasta donde eligas o coraje. Matapos marinig ni Magellan ang balitang ito, sila at ang kanyang hukbo ay tumungo sa Mactan upang harapin si Lapu-Lapu. Dito na nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga Espanyol at Pilipino. Ika-27 ng Abril taong 1521, naganap ang isang masalimuot na labanan. Lalaban ng Pilipino, Magellan. Hindi mo sasawa pang Pilipino. Sugod! Yeah! Sumuko ka na, Magellan. Magpatuloy na natin ang laban na to. Hindi mo sasawa pang Pilipino. Lalaban kami sa kamatayan. Hanggang kamatayan! Dito nagwakas ang buhay ni Magellan. Ang pagkapanalong ito ni Lapu-Lapu ang sinasabing kauna-unahang matagumpay na labanan laban sa mga Kastila. Code of Calanchao. Noong sinaunang panahon, may isang hari sa isang malayong lugar na nagngangalang Calanchao. Siya ay nakilala sa pagtatatag ng isang batas na tinatawag na Code of Calanchao. Ito ay isang kodigo ng katarungan na pinatupad niya sa kanyang kaharian. Ang batas na ito ay naglalaman ng mga alituntunin at parusa na kinakailangan sundin ng mga mamamayan na ninirahan sa lugar na iyon. Narito ang ilang mga batas at ang karampatang parusa para sa mga lalabag dito. Magandang araw po, paalaga. Magandang araw din. Opo. Nais po sana kong nila may 1,000 piso para sa pagpapagamot ng Sige, bibigyan ko lang sa libo. May tama sa araw. Kailangan mo na dito sa loob ng salamat po, paalaga. Lumipas na ang 4 na araw. Mahal na lahat, 4 na araw na ang nakararaan ngunit hindi pa rin bumabalik ang taong umulong sa inyo. Magpas na ang balugit sa araw ng kanyang pagbabayo. Patawag siya. Susunod po, mahal na lahat. Mahal na dato, narito na
po siya. Nahirapan pa po kami siya ay hanapin dahil mukhang pinagtataguan niya kayo. Ganun pala, dahil nilabag mo aking batas, ikaw ay aming pagkakusahan. Mga kawan, pasensya ng labi ko na 100 beses. Ang susunod po, mahal na dato. Mahal, labis kita nga ni Ibig. Ngunit paano lang ang pagnalaman nila ang hindi pala ang patuloy. Kailangan natin nililito sa iba. Huwag kang mag-alala, Juan. Walang makakaalam ng ating pagkakaroon. Tandaan mo dito ang ating tagpuan. Mag-iingat ka palagi kung walang makaalam ka sa atin. Hindi maaari ang kanilang relasyon. Labag sa batas ang ginagawa nila. Kailangan malaman ito ng dato. Mahal na lang, meron pong magkasintahan ng lumalabag sa inyong batas. Lubos pong matanda ang lalaki na pawang magsasaka lamang at minor de edad naman ng babae. Natawag ko na lang ang ibig madalit. Tuloy nilang nilalabag ang aking batas. Matitikman nila ang aking kaparusahan sa mga ginagawa. Susunod po, mahal na dato. Mahal na dato, narito na po siya. Ito ba ang aking nabalitaan? Universidad, dami ang kasintahan at ikaw ikaw ang magsasaka lamang. Ano ang ipapakain mo sa kanya? Alam mo labag yan sa ating batas. Mga kawan, karusahan ng lalaki ito. Ang pasensya ng matinik na latigaw na 100 beses. Susunod po, mahal na dato. Ganyan ang ginagawa ng dato sa mga taong lumalabag sa kanyang mga batas. Kaya naman, ang mga panahon iyon ay takot ang mga tao noon na sumuway sa alinman sa kanyang mga batas. Cavite Mutiny 1872. Noong taong 1872, nagkaroon ng isang pangyayari na kinikilala ang Cavite Mutiny, kung saan ang ilang mga sundalo ng Espanya ay nagrebelde laban sa kanilang mga opisyal sa Fort San Felipe sa Cavite. Ito ay naging simula ng trahedya para sa tatlong pari sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora, na kinilala sa kasaysayan bilang Gumulsa. Matapos ng pag-uusig, sila ay pinarusahan at pinatay noong Pebrero 17 taong 1872 na nagdulot ng galit at pag-aalab sa puso ng mga Pilipino laban sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Hindi ito maganda mga kapatid. Kaya kung narinig nila dito tungkol sa mga bagong klase ng Bernadette Imran. Ngunit, kailangan natin sa kanilang ibig sabihin. Pinapatpati ng bayan ito. Dapat natin silang paliwan. Tama ka, Padre Rodriguez. Naway mo rin sila ito ng halibuan. Kami ay naparito upang kapatid na ang punisiya ng bagong mineral ay lahat na nagpapahirap sa amin. Sinanggalan kami ng pribileyo sa pagbayad ng buwis. Pinabawasan ng aming sweldo at inaalisan kami ng mga benepisyo.
Batid namin ang inyong kalagayan kung kami man ay nalulungkot sa inyong nararanas. Ako'y sangayon sa iyo, Padre Zamora. Kami din bilang padre na pagdadagpad din mga karapatan. Kung pwede kailangan natin gumawa ng mga pare, kailangan natin gumawa ng review. Anong aksyon ang iyong ninanais? Sa kasamaang palad, wala tayong magagawa dahil sila ang nasa kapangyarihan. Kung matumuntong sa gera ay handa kami, dahil meron kami mga sapat sa armas. At ako sa kayo sa kanilang glory, sa kanilayan, at ako sa kanilang mga higdan at kapigila. Handa kami magbuwis ng buhay para sa bayan! Para sa bayan! Buenos días, General Sierto. Buenos días, Emperador. Kami po ay nakatanggap ng tipo ng mga sundalo Pilipino at manggagawa sa arsenal kasama ang Ano ang ninanais ng mga Indio? Sa aking pananaw, ay nagpaplano sila ang kagal sa alam ng pagkakas. Kaya sa pamumunan ni Padre Burgos at mga sundalo. Pakita mo sa akin ang masulatang iyan. Sa ating dyan na sa ating dyan na gagalawin sa Sabado ang dyan ng pagsabot ng kalangit. Wakasan ang kabuuan ng Espanya. Ninanais sa mga Indio na kumuha ng isang Pilipino pwede ang madalang bansa. Sa gabi ng ika-22 ng Enero taong 1872 ay naganap nga ang nasabing pag-alsa. Ngunit ang pag-aaklas na ito ay tinuring ng mga prayle bilang isang dahilan upang takutin ang mga Pilipinong kleriko sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa gobernador na mayroong umiira na sagwatan upang alisin ang soberanya ng Espanya at magtatag ng isang malayang republika ng Pilipinas. Sa paniniwalang ito ay nag-utos ng pag-aresto sa mga Pilipino at mestisong sinasabing nasa likod nito. Kabilang sa mga naaresto ay ang tatlong paring kilala bilang bumbulsa. Sa kabila ng kawalan ng malinaw na ebidensya na mag-uugnay sa kanila sa pamamagitan ng garote. Makalipas ng isang buwan pagkatapos ng pag-aalsa, Pebrero 17, taong 1872 ay may nakarating na masamang balita sa mga padre. Pinanunod ko mga pan. Ngunit kasi na ang mga doon sa ibang lugar. Ako ay nakusan lamang ang Kami ang pamimita nga sa kanya. Ngunit wala itong matutuhanan. Sapagkat kinitayin lamang ang bayan at hindi namin magagawa mga bagay. Ang aming ginawa ay mayroon lamang sila para sa kabubuti ng misyon. At ito ang manindigan. Ang pagdawit sa aming pangalan ay hindi makatarungan. Wala silang ebidensya. Lahat na lang sinasabi natin sa amin ay pawa and bait lamang. Wala tayong magagawa mga pan. Ang bawang ng pagkusan niya. Marahil ang handa ng araw. Marunong man, ngunit kayo ay nakatulad na kapara sa mga mata. Doon nagtapos ang buhay ng tatlong paring martir dahil lamang sa kasalanang hindi nila ginawa ay buhay ang naging kapalit nito. Ang tatlong paring martir ay naparusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Cry of Rebellion and the KKK. Mahigit 300 taon mula nang sakupin ng mga Kastilang konkistador at misyonaryong Katoliko ang Pilipinas. Nagmistulang mga batas ang kanilang mga salita na sinusunod sa buong kapuluan. Ang sinumang sumuway ay malupit na pinahihirapan at brutal na pinapatay.
hanggang may isang tao na nagtaguyod at pinamunuan ang isang katipunan at buong tapang na ipinaglaban ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino sa kanilang bansang sinilangan. Maawanan mo kayo sa amin. Naway bigyan niyo naman sa amin ang aming kaibigan. Gamot at pagkain upang manumbalik ang kalakasan ng aming kaisipan. Lahat kayo niya, idiot. Isa kang walang kwentang nilala. Mamakaawa pa ako sa mga. Kailangan ng aming kasamaan ng gamot at pagkain. Mamakaawa pa ako. Si Patreta, ikaw naman ang demonyo ito. Kayo ang demonyo! Para sa ang patay na nagkayo Diyos! Magnanakaw! Maumatay tao! Kitilin siya! Hindi ko na masikmura ang kalapastangan ng ginagawa ng Espiritu sa aking mga kapwa Pilipino. Kumukulo na ang dugo Pilipinong nanalitay sa aking katawan. Kailangan maiwasan na ito. Ang mga nasaksihan nilang pagpapahirap ng Espanyol sa mga Pilipino at ang mga iyak ng bawat isa ang pumukaw sa nagbabangkang pag-aalsa. August 22, 1896, sa bahay ni Apolonio Samson sa Balintawak, sinimulan na ang pagpupulong upang bumuo ng samahang lalaban sa Espanyol. Ano na lamang ang mangyayari sa itinataglit ng mga sirisan kung siya inatakay pakikinang na? Paano na lamang sa mga sumusunod sa tamang ito? Ha? Ano pa nga ba nga asahan natin ng yayan? Dadapin din ng mga Espanyol ang mga sumusuporta sa kanilang nakakalungkot, nakakaawa na ang mga Pilipino. Sa ating sariling bayan, kayo mismo ang nagtutulungan. Ang mapayapang pagbabago ng Diyos sa pagdulog ng kailangan natin magpapakalan ng isang bago sa mga pagpapakalan ng mga Pilipino. Sa mga lalaban na pagpusa sa kamalduman na pag-iisip sa ating mga Pilipino. Kailangan na natin ng paghihimpagsikan. Aral tayo sa mga walang kinakatakutan kahit kamatayan. Sa mga malakas at mga bayan dahil tayo ang kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayo ang mga anak natin. Tayo ang malakas. Tayo ang pinakailang lumaban. Tayo ang makapagbibigay ng kalayaan at nararapat para sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ng pagkunan, binibigay ko sa iyo ang posisyon na kamunahan at gawin ang kung ano sa tingin mo ang nararapat. Kayo makakaasal at hindi mabibigo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakalago upang pumunod ang katipunan. Agosto 25, taong 1896, sa bahay ni Juan Ramos sa Pugad, Lawi. Supremo, marami na nakakaalam sa kilos ng katipunan. Kailangan na natin gawa ng paraan na higit na nakamasid ang mga Espanyol. Kung gayon, kailangan na natin umalis dito upang ang ating samahan hindi magtutulog. Ako'y muli magpapatawad ng isang pagpupulong. Agosto 26, taong 1876, sa bahay ni Apolonio Samson sa Balintawak, naganap na naman ang isa pang pagpupulong. Ang lahat ng pinuno ay naririto upang magbigay ng mahalagang desisyon tungkol sa pag-asa namin. Unti-unti na nabubuksa ang ating samahan. Alam na ng Espanyol ang ating gagawin. Kailan ba natin umpisahan ang mag-alas? Ngunit, wala tayong sapat na paghahanda. Ang ating mga tauhan ay pagbubuhin lamang sa gagawin natin pag-alsa. Hindi rin natin pwede simulan ang kaganapan ito kung wala tayong sapat na pagkain at sandata para sa samahan na laban. Ito ang kailangan
masyadong maagang panahon kung lahat tayo ay magkakaisa. Kaya na lang ba natin mabuto ang ating mga kung meron tayong mahalagang bagay na kailangan, yun ay ang sapat na lakas. Gagawin natin ito sa lalong madaling panahon. At isa pa, hindi sangayon sa atin ng mga mamamayan. Ayon kay Rizal, ang mga mamamayan ay hindi kakampi ng may kulay. Masyadong maaga pa para sa pag-asa. Supremo, huwag natin madaliin ang laban na to. Sandali lang mga katibog. Mga magigiting na anak ng bayan, dumating na ang panahon. Alalahanin niyo ang ating mga kapatid na dinali sa bagong bayan. Ito na ang panahon upang tayo mag-issue kung anong dapat gawin. Kung babalik tayo doon, tayo papatayin ng mga Espanyol. Alam na nila ang ating samahan. Ang putok ng barila na nakatutok sa ating mga katawan. Kung hindi natin sisimulan ngayon ang pag-asa, kailan pa? Kailangan natin mag-issue. Ano ang inyong mga desisyon? Lalaban tayo! Lalaban! Patunayan ninyo sa inyong mga sigaw ng damdamin ang kadahilanan ng pagbubuwis ng ating buhay ay para makamit ang pininitin nating matagal ng nahayaan. Ang pagdanan ng dugo ay upang isalba ang ating bansang Pilipinas sa kamay ng mga dayuhan. Kaya't kung handa kayong lumaban, ilabas ninyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan ninyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan ninyo ang munting papel na maalipin sa ating lahat. Katigulan, kailangan na nating bukasan ng ilang taong pananakot sa atin ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata, mas malakas man ang baril at kanyo ng mga Kastila, lalaban tayo hanggang sa kamatayan. Hindi tayo papalubig, tayo ang magtatagumpay dahil tayo ang anak ng bayan. Sa atin ang lupain ito, sa atin ang bansang ito, kaya't ano pang hinihintay. Ulitin ninyo ang inyong mga sedula. Ulitin! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Ang sigaw ng rebelyon ang naging tanda ng pagsimula ng Rebolusyong Pilipino noong taong 1896 na sa huli ay humantong sa kalayaan ng Pilipinas noong taong 1898. Isang makabuluhang pangyayari sa kasaysayan kung saan pinulit ng mga Pilipino ang kanilang mga sedula na kung saan para kay Andres Bonifacio ay tanda ng pagkaalipin ng mga Pilipino sa mga Espanyol. Sa labanan sa loob ng Maynila, nagtagumpay ang pwersa ng mga Pilipino sa pag-atake sa mga barko ng Kastila sa ilalim ng pamumuno ni Emilio Aguinaldo at Admiral George Dewey. Ito ay isang naging mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagpakita ng tapang at determinasyon ng mga Pilipino na ipagtanggol ang kanilang kalayaan laban sa mga dayuhang mananakop. Ikalima ng umaga, Mayo 1 taong 1898, binasok ng Hongbo ni Dewey ang Maynila at nagsimulang magpatok ng depensa ng Cavite. Hindi tayo papatinag! Laban hanggang sa tagumpay! Kasabukan ang kalaban! Dahil sa kakulangan ng armas ng Espanya, ay natalo sila sa labanan. Kung kaya't anong araw din na iyon ay tinaas ng mga Kastila ang puting bandera bilang pagsuko. Mga kababayan, sa araw na ito, Patayin natin ang ating mga kasarinlan. tagumpay tayo mga kapatid! Ang ating bayan na kalayan mula sa talikanan ng mga dayuhan! Mabuhay ang Pilipinas! Katapusan ng Hunyo, nadakip ng pangkat ni Emilio Aguinaldo ang higit kumulang 5,000 Espanyol at tuluyan ng nakamit ng mga Pilipino ang kalayaan mula sa pananakot ng mga Espanyol. Mula sa labanan sa loob ng Maynila kung saan nagtagumpay ang pwersa ng mga Pilipino, naiangat ang sagisag ng kalayaan laban sa dayuhang mananakop. Ngunit sa kasaysayan din, nagkaroon ng tunggalian sa pagitan ni Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo. Pagdating sa agawan ng posisyon, nagkaroon ng tensyon sa kilusan ng revolusyon laban sa mga Kastila. Ito ay umabot sa punto na nagkaroon ng pagkakadiskitahan at pagkakahati sa pamamahala sa revolusyonaryong pamahalaan. Nasaan si Aguinaldo?
Pamanhin, Your Honor, pero hindi siya makakadalo sa pagtitipan ito. Your Honor. Mawalang galang na, mataas ang tingin ko sa Supremo dahil siyang nagkasunod ng pero mas mapapabuti ng katipunan ang pag-uusapan. Sunod-sunod na ang pagkatalo ng katipunan sa Maynila. Hinihingi kasi mapasalita mo, Baldomero. Halos lahat ng mga Kastila ay nasa Manila. Kami ang sumasalubong at umaatakas sa mga sundalo. Kaya lang din naman kayo natin sa Cavite dahil wala kayong kalaban. Tama lang mga kasama. Kaya hindi siyang matapos. Ating bigyan karapatan ng ating mga kapatid. Piliin natin kung sino ang karapat-dapat na mamulong sa ating gobyerno. Magsagawa tayo ng isang halala. Kaya naman nagsagawa sila ng isang halalan. Ang nanalo bilang presidente ay si Emilio Aguinaldo. Bilang Director de Interior, Andres Bonifacio. Sandali lamang. Mahayaan ba natin na pamunuan tayo ng isang tao hindi nakapagtapos ng abogasya? Alam naman natin si Andres ay hindi nakapagtapos. Ano sa tingin niyo? Magkakapanan niya ba ng tama ang kanyang pagbuling? Baldomero! Kanina mo pa ako inisulto. Hinaka mo pa ako. Halika't pagduelo tayo. Supremo, Supremo, Nagkasunod. Mali lang ang ating usapan. Nagkasundo na tayo na gagalang natin ang malalabasan ng halalang ito. Ngunit kayo na rin ang sumira sa usapan. Bilang supremo ng katipunan, pinapawalang bis ako ang halalang ito. Hindi ko tinataya ang buhay ko kung magkakagulo tayo. Tandaan ninyo, hindi ako ang kalaban. Magkaganon pa man, matapos ng Tejeros Convention kung saan si Emilio Aguinaldo ay tinanghal bilang Pangulo ng Republikanong Pamahalaan. Nagpatuloy ang laban ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Sa kabila ng mga magkakasunod na tagumpay sa labanan at mga masalimuot na pangyayari tulad ng pagkamatay ni Andres Bonifacio, ay unti-unting lumakas ang Rebolusyong Pwersa. Sa huli, taong Hunyo 12, taong 1878 sa Kagit, Cavite, idiniklara ni Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya o ang proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Mga kababayan, sa araw na ito, ipapahid natin ang ating mga kasalilan mula sa mga palinako. Tumindid tayo na sama-sama at ipagdiwang natin ang ating kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Treaty of Paris ay naging isang mahalagang yugto sa pagtatakda ng kinabukasan ng bansa pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya. Dumating sa Paris ang mga kinatawan ng Amerika sa pangunguna ni William Day noong 26 ng Setyembre taong 1898. Nagsimulang magpulong ang dalawang imperyo sa mga pribadong silid ng mga ministeryo ng mga ugnayang panlabas sa Paris. Noong 1 October 1898. Hindi mo ba sapat ang patungkol sa pagpili namin sa inyo? Hindi pa sapat yun. Kailangan namin ng Pilipinas. Sige, sa halagang 20 milyon. Sige, kaya mo. Ito ang buong nilalaman ng kasunduan. Ang pagpapalaya sa bansang Cuba, paglilipat sa pamumuno ng Estados Unidos sa mga bansang Puerto Rico at Guam, pagbili ng Estados Unidos sa bansang Pilipinas sa Espanya sa halagang 20 milyong dolyar. Bago matapos ang taong 1898, ipinadala ni Pangulong Emilio Aguinaldo si Felipe Agoncillo, isa sa mga diplomatiko. Siya ay kinatawang Pilipino sa Estados Unidos. Tumungo ito sa Estados Unidos upang himukin si William McKinley na Pangulo ng US na kilalanin ang kalayaan ng Pilipinas. Hindi siya kinilala bilang kinatawang diplomatiko ng Pilipinas dahil malaki ang interes ng US na gawing kolonya ang bansa.
Noon, pinag-uusapan ang kasunduan sa Paris. Nang malaman nito ni Agustinio, tumungo siya sa Paris upang tutunan ang kasunduan. Magandang araw, Pangulong Martin. Salamat sa pagkakataong ito na makausap kayo tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas at sa evolution para sa Tito Paris. Magandang araw din ang Agustinio. Masaya akong nakilala mo. Ang mamamayan ng Pilipinas ay matagal na nagnanais ng kalayahan sa iyong taon. Naniniwala kami na ang aming boses ay dapat marinig at kilalanin ang kasunduan. Ganito man, kailangan kong bigyan din ng Estados Unidos ay may malaking interes sa Pilipinas. Bagamat kinikilala namin ang hangarin ng Estados Unidos, mahigit namin pinaniniwalaan na ang mga Pilipino ay may kakayahang magpunuan ang ating sarili. Narinig ko ang iyong panawagan, bagaman hindi agad makalayaan ang maaaring magiging. Matapos ang kasunduan sa Paris, iginiit ng Estados Unidos ang otoridad nito sa Pilipinas. Ang pakiramdam ng mga Pilipino, sila ay dinaya at pinagkanulo. Dahil dito, sila ay nagbinsad ng panibagong pakikilaban sa bagong mananakop sa ilalim ni General Emilio Aguinaldo. Lihim na nakipagkasundo ang mga pinunong Amerikano sa mga Espanyol. Itinuring na kaaway ng mga militar na Amerikano sina Aguinaldo nang paalisin sila sa paligid ng Maynila. Pinaratangan masamang loob ang mga Pilipino kaugnay sa pagtrato ng mga bihag ng digmaan. Gabi ng February 4, 1899, si William Grayson kasama ang dalawang miyembro ng kanyang mga patrol ay sumulong upang alamin kung may mga sundalong Pilipino sa paligid nang biglang may mga sundalo sa harap ni Grayson. Tumigil kayo! Maningin! Patutungan sila! Dahil sa barilang naganap, pinatawag ni MacArthur ang kanyang mga sundalo at ito ay inutusan niya. Sugurin ang mga Pilipino! Suguri! Noong nalaman ni Aguinaldo ang nangyari sa Santa Mesa, nakiusap siya na itinigil na ang labanan kay Elwin Otis. Subalit ayon kay Otis, kailangang ituloy ang labanan hanggang wakas dahil nasimulan na. Hindi na rin mga Amerikano, subalit hindi na naman sila. Inaresto sila sapagkat sila at natagpuan sa loob ng linya ng mga Pilipino at sila ay inaresto at ikinulong kung alinsunod sa kautosang magbabawal sa mga layuan na lumapit sa mga gawaing defensiba ng mga Pilipino. Si Aguinaldo ay nagpadala ng telegrama sa mga lokal na pinuno nagpapaalam sa kanila ng pagsimula ng labanan ng Pilipino at Amerikano at inutusang ihanda ang mga tao sa paparating na labanan. General, iparating sa komandante ng Amerika na ang pagpapaputok sa ating mga kababayan na nagsagagay laban sa ulo. At higit pa dito, hindi ko nais ang higit pang paglaban. Ang paglalaban na nagsimula na ay dapat matuloy sa malaking labanan. Sabihan lahat ng mga lokal na pinuno magsisimula na ang laban ng Pilipino at Amerikano. At inuutusan ko silang ihanda ang mga tao bilang paghahanda sa paparating na labanan. Sinadya ng mga Amerikano ang unang putok ng digmaan. Nagpatuloy ang laban ng Pilipino at Amerikano. Sinalakay ng mga Amerikano ang Malolos, Bulacan at inilipat naman ni Aguinaldo ang pamahalaan sa Nueva Ecija, tapos sa Tarlac, Pangasinan at sa huli ay sa Ilocos Sur. Patuloy ang paghahabol ng mga Amerikano at dahil dito, nagkaroon ng mga labanan sa iba't ibang panig ng bansa. Isa sa makasaysayan dito ay ang labanan ng Paso Tiran. Bago barilin si Jose Rizal, di umano siya ay umatras sa kanyang ideolohiya at paniniwala laban sa simbahan at Espanya, kung saan ito ay naging isang bahagi ng kasaysayan.
Gayunpaman, magpahanggang ngayon, ito ay hindi pa din matukoy kung tiyak ba ang retraksyong ito ni Rizal. Ang ilan ay naniniwala na ito ay maaaring inimbento lamang noong panahon yun. Alas 7 ng umaga nang ipinasok si Dr. Rizal sa Fort Santiago, kung saan iba't ibang bisita ang dumating at nakapag-usap sa kanya. Kabilang na dito ang pareng si Father Vicente Balaguer at napag-usapan nila ang tungkol sa relihiyon. Pepe, hindi pa huli ang lahat. Narito ang kasulatan ng atraksyon at produksyon papel para sa pananampalataya. Isuko muna ang iyong pananampalataya sa Simbahan Katoliko. Ako isang taong buong nationalism at sunod-sunod ko lamang ang Diyos. Ang aking pananampalataya ay nasa aking puso at hindi sa isang institusyon. Kung hindi mo isusuko ang iyong isip at mga katwiran para sa pananampalataya ay maaari kang mapahamak. Hindi! Hindi ko susumpa ang aking sarili, Padre! Pepe, pag-isipan mo itong mabuti. Ako'y mamamatay na malaya at hindi bilang isang taksil sa aking bahay. Nang marinig ang pananakot na iyon, si Dr. Rizal ay bumuhos ng kalungkutan. Sa kabila ng mga alok at pangumbinsi, nanatili si Rizal na matatag sa kanyang paninindigan. At sa kanyang huling hininga, namatay si Rizal na hindi nagbabago ang kanyang paniniwala at paninindigan. Si Corazon Aquino ay ika-11 Pangulo at unang babaeng Pangulo ng Pilipinas. Nahalal noong taong 1986 at pinahayag bilang pangunahing tauhang babae ng revolusyonaryong People Power Movement. Ibinalik ni Aquino ang demokrasya sa Pilipinas pagkatapos ng mahabang diktadura ni Ferdinand Marcos. Ang mapayapang paraan kung saan pumasok si Aquino sa pwesto ay umani ng internasyonal na pagbubunyi at paghanga at para sa Pilipinas tungo sa panahon ng demokrasya. Narito ang isang mahalagang talumpati ni dating Pangulong Corazon Aquino, isang babaeng naghari sa puso ng sambayanang Pilipino. Sa kanyang mga salita, mararamdaman natin ang tapang, determinasyon at pag-asa. Makiisa at makinig sa mga salitang magbibigay inspirasyon sa ating Three years ago, I left America in grief to bury my husband, Ninoy Aquino. I thought I have left it also to lay to rest his restless dream of Philippine freedom. Today, I have returned as the president of a free people. In burying Ninoy, a whole nation honored him by the brave and selfless act of giving honor to a nation in shame recovered its own. A country that had lost faith in its future, founded in a faithless and brazen act of murder. So in giving, we receive. In losing, we find. And out of defeat, we snatch our victory. For the nation, Ninoy became the pleasing sacrifice that answered their prayers for freedom. For myself and our children, Ninoy was a loving husband and father. His loss, 3 times in our lives, was always a deep and painful one. Wherever I went into a campaign, slum area or impoverished village, they came to me with one cry: democracy. Not food, although they clearly needed it, but democracy. Not work, although they surely wanted it, but democracy. Not money, for they gave what little they had to my campaign. They didn't expect me to work a miracle that would instantly put food into their mouths, clothes on their back, education in their children, and give them work that will put dignity in their lives. But I feel the pressing obligation to respond quickly
as the leader of a people so deserving of all these things. We face a communist insurgency that feeds on economic deterioration, even as we carry a great share of free world defenses in the Pacific. Half our export earnings, $2 billion out of $4 billion, which is all we can earn in the restrictive market of the world, must go to pay just the interest on a debt whose benefit Filipino never received. Still we fought for honor, and only for honor. We shall pay. And yet, should we have to wring the payment from the sweat of our men's faces and sink all the wealth built by bondsman 250 years of unrequited toil? Yet, to all Americans, as the leader to a proud and free people, I address this question. Has there been a greater test of national commitment to the ideals you hold dear than that my people have gone through? You have spent many lives and much treasure to bring freedom to many lands that we were reluctant to receive it. In her, you have a people who wanted by themselves and need only the help to preserve it. 3 years ago, I said, "Thank you, America, for the haven from oppression in the home you gave Linoy, myself, and our children, and for the 3 happiest years of our lives together. Today I say, join us, America, as we build for the new home of democracy, another heaven for oppressed, so it may stand as a shining testament of our 2 nations' commitment to freedom." Sa mga talumpati ni Corazon Aquino, malinaw ang kanyang hangarin para sa isang malayang Pilipinas, kung saan ang mga karapatan ng bawat mamamayan ay nirerespeto at pinoprotektahan. Ang kanyang mga pananalita ay nagbigay inspirasyon sa maraming Pilipino na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at mag-ambag sa pagbabago. Maraming salamat po. Dito ka na sa kabila. Yan.